sino ba ang unang pinipinsala ng taong tamad? Mahalagang malaman natin ang kasagutan. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa ikalawang Tesalonica 3:10. Pakinggan po natin. Kahit noong nariyan pa kami, ganyan na ang aming utos sa inyo. Huwag kumain ang sinumang ayaw magtrabaho. Mga kaibigan, ayon po sa talatang ating binasa, ang unang pinipinsala po ng taong tamad ay ang kanya po mismong sarili. Bakit po? Ayon po kay Apostol Pablo, ano po ang karapatang nawawala sa mga taong ayaw magtrabaho o tamad? Ang sabi po niya, huwag kumain ang sinumang ayaw magtrabaho. Mga kaibigan, ano po ba ang mangyayari sa tao kapag hindi kumain? Manghihina, di po ba? Magkakasakit at mamamatay. Kaya nga tama lamang na sabihing ang unang pinipinsala ng taong tamad ay ang kanya mismong sarili. Alamin po natin mula sa pagtuturo ng Biblia, kapatid na ron, anong batas ng Diyos ang nilalabag ng mga taong tamad kaya wala silang karapatang kumain? Dito naman po, mga kaibigan, sa Genesis, ang talata po ay 3:17, ganito po ang nakasulat, pakinggan po natin. Sinabi naman niya kay Adan, sapagkat nakinig ka sa iyong asawa at kumain ng bungang ipinagbawal ko sa iyo na huwag mong kakanin. Sinumpa ang lupa dahil sa iyo. Pagpapagalan mo ang lahat ng iyong kakanin mula rito sa lahat ng araw ng iyong buhay. Mga kaibigan, ang ating Panginoon Diyos po ang naglagda ng batas na ito pagkatapos na ang mga unang tao ay magkasala. Sinabi niya kay Adan na pagpapagalan mo ang lahat ng iyong kakanin mula rito sa lahat ng araw ng iyong buhay. Ano po ang dapat nating mapansin? Ang batas na ito po ng ating Panginoon Diyos ang unang nilabag ng mga tamad. Kaya sa ating Panginoon Diyos po, unang nagkakasala ang mga tamad. Mga taong may kakayahan namang magtrabaho, physically fit, diba? Mentally capable naman, subalit ayaw magpagal dahil po sa katamaran. Mga kaibigan, ano pa po ang dapat maunawaan ng mga tamad? Na hindi lamang ang kanilang buhay ang kanilang pinipinsala o ginagawa ng masama dahil sa kanilang katamaran, kundi maging ang kanilang pamumuhay. Bakit? Kapatid na ron, paano po ba nakapipinsala sa pamumuhay ang katamaran? Alamin natin, mga kaibigan, pakinggan po natin muli ang pagtuturo ng banal na kasulatan. Dito naman po sa Kawikaan, 10:4, ganito po ang ating mababasa. Ang mga kamay na tamad ay nagpapaging dukha sa tao. Mga kaibigan po namin, hindi po ba ito nga ang nakikita natin sa maraming mga pangyayari? Wala pong taong umasenso o umunlad ang pamumuhay dahil po sa katamaran. Ang totoo, kapatid na Christian, kahit pa may mga tao na napamanahan ng kayamanan ng kanilang mga magulang, subalit dumating yung panahon, nakita natin na naghirap dahil hindi naman pinagyaman yung kabuhayang kanilang minana, dahil nga ron sa kanilang katamaran. Ano kaya dahilan, kapatid na ron, bakit yung pagiging tamad ay nagpapadukha sa tao? Ayon sa Biblia, ano ba ang isa sa mga karaniwang inuugali ng mga taong tamad? Pakinggan naman natin, mga kaibigan, ang nakasulat. Dito naman po sa Kawikaan, 6:9-11, ganito po ang ating mababasa. Hanggang kailan, taong tamad, mananatili sa higaan? Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Sandaling tulog, kaunting idlip na lang. Sandaling paghalukip-kip, pag-iinin sa higaan. At itong kahirapan sa iyo ay daratal, katulad ng mandarambong, para bagang magnanakaw. Mga kaibigan po namin, ang isa po sa mga karaniwang inuugali ng mga taong tamad ay ang pagiging mahilig sa pagtulog. Kahit hindi panahon ng pagtulog, ayaw umalis o bumangon sa higaan. Ayon po sa banal na kasulatan, ano po ang tiyak na darating sa taong tamad? Ang sabi po, itong kahirapan sa iyo ay daratal, katulad ng mandarambong, para bagang magnanakaw. Mga kaibigan, ito po ang kasawiang palad ng mga tamad. Hindi po sila makatataka sa kahirapan. Mananatili silang dukha. Naghihirap na nga po ang mundo, kung tamad pa ang tao, paano po siya makakawala rito?